Alright, magandang araw po sa inyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, mga viewers po natin online. Ang pag-uusapan po natin ay yung reklamo ng mga kababayan natin since last week hanggang ngayong araw na ito. Nasa linya po natin si ang chairman po ng SINAG, si Engineer Rosendo. So, Engineer, magandang araw po. Rambe Dennis, magandang araw. Opo, Magandang araw sa lahat. Opo. Come again, Engineer? Magandang araw sa lahat. Ayan, okay. Engineer, yung assessment muna ninyo, itong mga kababayan natin nagrereklamo dahil hindi daw ganun kaganda yung mga bigas na nilalabas ng DA. Itong, anong tawag dito? Sulit rice, Nutri rice, Engineer? Ano kasi yan bali yung meal kasi is single passing yan and yung meal talaga is mas brown ang kulay. Opo. Pero ito is mas nutrition kasi ito kasi yung mga ibang fiber hindi nagiling, no? So mapupunta dun sa grain. So yun ang mangyayari. So kung titingnan natin kaya yung acceptable sa mga tao hindi masyadong acceptable kasi hindi pa natin minamarket ito. First time na minamarket ito sa Kaya pala ganun ang tanggap ng mga kababayan natin, Engineer. Yes, yes, so Kaya yun pala ang medyo brownish ng konti, Engineer, no? yeah, brownish na konti dahil yung fiber kasama dun sa grain, mas malaki, mas mataas ang fiber. Ano po yung sinasabi niyong unang pass? Yung po ba yung giling, Engineer? Yeah, kasi yung milling kasi, yung mga ibang customer natin gusto maputi, no? Oo. So, kailangan tatlong passing doon sa paggiling. So, ito kaya mas mura, single pass lang ang pwedeng ang ginagawa para at least yung grain hindi ganun kaputi. Tapos, isa pa sa mga napansin ng kababayan natin, medyo hindi buo, Engineer? Yeah, kasi ano yun yung sinasalang, yung mga sinasalang kasi hindi na yung mga broken hindi na hinihiwalay. Dahil ito is pwede naman kainin, no, walang problema. Bali single passing ang tawag namin diyan. Yun pala yun. So, kung i-consume ng mga kababayan natin, hindi nila alam na mas ito ay mas nutritional, Engineer. Masustansya. Yes, mas nutritional ito. Oo. Pero siyempre, mostly yung mga consumer natin ngayon gusto kasi maputi, di ba? And yun ang hindi pa ano ng mga tao natin, mga taong bayan. Mostly kasi gusto nila yung special rice ang kinukuha nila. Dapat pala may educate muna natin yung mga kababayan natin na maganda ito para sa kanila, lalo na sa kanilang mga anak, Engineer. Yeah, kaya magandang ito is matulungan natin ang Department of Agriculture para ma-educate yung mga taong bayan natin. Oo nga So kailangan kasi kanina sa Ronda Pilipinas po, sa programa ko po sa DWIZ kanina, base doon sa monitoring namin, walang bumibili. Meron kaming isang tendera na nakausap. Parang gusto ninyang iligpit, Engineer, yung binibenta niya na rice Yeah, ganun talaga for the past year kasi kaya yung mga miller hindi na nag-meal ng yung regular meal kasi ayaw talaga ng consumer, yun ang problema natin. Yung mga consumer natin way back 10 years ago, yung single passing kinukuha, no? Pero ngayon ang mga consumer natin nag-upgrade na Gusto nila yung maputi. So yun ang problema natin, kaya hindi na market yung mga ganun na klaseng bigas. Baka mag-create ng problema ito kaysa solusyon na Engineer. Hindi naman. Siguro at least
may choice yung mga consumer natin na kung gustong mura talaga, may bigas tayong may bibigay sa kanila. Oo nga pala. Oo, kasi talagang education na dapat i-educate lang natin sila, engineer, para alam nila na maganda sa kanila at para sa kanilang buong pamilya itong dalawa yon, di ba? Sulit rice at saka Nutri Rice, engineer? Yeah, yung Nutri-Rice siguro baka ma-accept pa, pero yung Sulit Rice baka mahihirapan kasi maraming masyadong broken. Yun ang problema natin. I-differentiate natin yung presyo, engineer. Yung Nutri Rice magkano? I think nasa 37 to 39 pesos 37 to yata. 39. Opo, yung sulit. Yung sulit, less than, nasa 32 to 34 yata. Yun ang alam kong presyo na ilalabas nila. Oo. Paano ito? Nagre-reklamo yung mga nagtitinda, wala daw bumibili. Yun ang problema talaga, no? Yung mga consumer natin gustong mas magandang klaseng bigas. Kaya yung mga nag-i-import din, hindi na nag-i-import ng galing India at Pakistan kasi hindi nila mabenta yung bigas na galing Pakistan at India. Oo. May mga nagsasabi rin na, engineer, na ito'y parang pantakip lang dahil yung mga kababayan natin ay naghahanap pa rin ng 20 pesos, engineer. Yung 20 pesos Dennis, walang pag-asa yon, sabihin natin kasi yung palay mismo, di ba? Yung palay na binibili natin, umabot na ng 23 pesos, no? Kung imi-meal kasi yon, 60% ang recovery. So ibig sabihin, more or less kung nasa market yun, nasa 42 to 45 pesos. So yung presyo na 20 pesos, hindi natin maasahan talaga na may mabibili tayo sa market. Oo. Doon po ba tama ho ba yung aking data din sa international market ay bumaba na ang presyo ng bigas? Opo, totoo yun. Yung Vietnam ngayon, nasa $540 na lang, no? Yung Pakistan, nasa $450. Kaya Dennis, di ba, sinasabi natin in spite of bumaba na yung taripa, in spite of nawala tayo ng 20% na tarif dahil dun sa pagbaba, hindi na transfer sa consumer yung presyo. Di ba? So, kaya sinasabi natin, mas maganda siguro, ibalik na lang yung taripa, yung makukuha sa taripa. Kasi itong taon na, Dennis, 26 billion ang mawawala kung ma-retain sa 15% tariff line, no? Yun. So, mas maganda kung ibalik sa 35% para at least yung makolekta, mabibigay pa sa ating magsasaka. Oo. And yung mabibigay na pondo sa magsasaka, pwedeng bumaba yung cost of production nila ng palay, at yung bigas na maproduce, bababa yung presyo. Oo, kasi hindi naman napulis ng DA kung saan na napunta yung discount, engineer. Yeah, oo. Hindi na... Kaya sinabi namin sa NEDA yan anong assurance na bababa yung presyo, no? Noong July, sinasabi na natin yan, no? Na anong assurance na bababa yung presyo kung hindi ninyo kinap yung presyo, di ba? Dapat ginawa ng NEDA is, okay, ibababa natin yung taripa, pero dapat yung retail price nandito lang, di ba? So, dapat yun ang direction na ginawa ng NEDA para bumaba yung retail, pero hindi nila ginawa yun. So, wala ang use, sinabi natin na pinaba yung taripa. Oo, kasi nakailang hearing na tayo, engineer. Hearing sa Congress, hearing sa Senate. Nawala ngayong almost 16 bilyones, no, from July to December, na sana kung binigay yon sa ating mga magsasaka per hectare, may 10,000 pesos silang makukuha sa gobyerno. Yung 10,000 pesos, kunyari yung production cost nila is 50,000, mababawasan ng 40,000. So yung cost of production nila pag binaba,
yung puhunan nila bumaba. So yung palay na bibilin sa kanila pwede rin mas mababa ng 2 pesos and 90 centavos, no, per kilo. Oo. So kung 2 pesos per 90 centavos sa palay, sa bigas mga 5 pesos ang pwedeng i-discount yon. So mas malawak yon kasi 78% ng atin na consumption galing dito sa local. So nakikita natin mas may tsansa na bumaba yung presyo kaysa nakita natin na walang nangyari dun sa importer. So, ibig sabihin, engineer, yung 16 billion, hindi natin alam kung sino may hawak, kung sino sisisiin, sino kakasuhan. Yung sisisihin, alam natin si Secretary Balisacan. Pero yung kumita, hindi natin alam kung sino kumita. Naku, wala na tayo masyadong oras, engineer. Ipasok ko lang ito, yung ano ho yung masasabi niyo yung pagtanggal ng labeling sa mga bigas na tinitinda sa market at nagrereklamo po yung mga nagtitinda ng bigas. Anong take niyo rito? Sabihin natin mahihirapan, no? Kasi may kanyang brand ang mga miller, may kanya-kanyang brand ang importer. So, may mga suki yan eh. Kunyari, isang brand mas mataas ang presyo pero kinukunan naman hindi natin dapat mapipigilan yan, di ba? So ang pwedeng sigurong suggestion natin sa atin government is mag-ano sila ng yung generic na brand, di ba? Na pwedeng ilabas para at least yung may brand na pangalan nandiyan pa rin na binebenta. Kasi yung mga ibang miller, for example, sa Isabela, nag-stock yan ng 7 months to 8 months, no, na palay. Para maging laon ang tawag, yung old rice na pag giniling yun, maalsa yun tsaka mabango. So yun ang ginagawa ng ibang miller. So yung puhunan nila mas malaki kasi in-store nila ng dalong katagal, di ba? Tama. So ito is maalsa kasi mas konti ang gagamitin mo pero mas malaki yung lalabas dun sa grain na lalabas. So kaya hindi natin pwedeng ikumpara yung ganun na bigas dun sa bagong ani na bigas. Yun. Isa na lang, total New Year naman. Yung pagbabalik ng pwedeng magbenta ang NFA sa market. Anong take nyo rito, engineer? Bigay na lang natin sa kadiwa. Baka yung NFA. Baka lalo tayong magpasama dyan sa NFA na yan kasi di ba nagbenta pa sila sa trader nung hindi na sila pwede magbenta sa trader. Nagbenta pa sila sa trader. Lalo na kung pwede sila magbenta sa trader, di lalong corruption yan. Doon na lang kayo sa sa mga biktima ng bagyo. Doon na lang sila. Doon na lang sila. Engineer, saka sa mga LGUs and DSWD. Yes, oo. Engineer, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa amin at once again, Happy New Year po. Happy New Year. Thank you, Manong Dennis. Thank you very much. Si Engineer Rosendo So ng SINAG.